Kadalasan, iniisip natin na kapag mas nagpakita tayo ng effort, mas mauunawaan tayo. Kapag mas nagpaliwanag tayo, mas maaawa sila. Kapag mas nagmahal tayo, mas pipiliin nila tayo. Pero ang masakit na katotohanan ay ito. Hindi ganito gumagana ang atraksyon, respeto, at isip ng tao. Sa sandaling umalis ang isang tao sa buhay mo, nagbabago ang dynamics. Hindi na kayo pantay. May isang nawalan at may isang nakaangat. At sa puntong iyon, anumang galaw mo na puno ng emosyon ay hindi nakikita bilang pagmamahal. Nakikita iyon bilang pangangailangan. At ang pangangailangan ay bihirang igalang. Dito pumapasok ang no contact rule. Pero bago mo ito maintindihan bilang isang paraan, kailangan mo muna itong maintindihan bilang isang prinsipyo. Ang no contact rule ay hindi simpleng pananahimik. Hindi ito pag-iwas. Hindi ito pagmamataas. Ito ay pag-atras na may malay. Isang desisyong itigil ang pagbibigay ng access sa iyo ng taong hindi ka na pinipili. At sa mundong puno ng over-communication, ang katahimikan ay nagiging kakaibang mensahe. Isipin mo ito, kapag patuloy kang nagpaparamdam, kahit hindi ka sinasagot, anong mensahe ang ipinapadala mo? Ipinapakita mo na kahit nasasaktan ka, handa kang manatili. Kahit hindi ka piliin, nandyan ka pa rin. At sa isip ng kabilang panig, kahit hindi nila sinasadya, nababawasan ang value mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil lagi kang available. Ang utak ng tao ay sanay sa pattern. Kapag sanay silang nandyan ka, hindi ka nila hinahanap. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil predictable ka. At sa psychology, ang predictable ay bihirang pag-isipan. Ang no contact rule ay gumagana dahil binabasag nito ang pattern na iyon. Bigla kang nawawala. Walang paliwanag, walang drama, walang emosyonal na eksena. At kapag nabasag ang pattern, pumapasok ang curiosity. Hindi agad, hindi sa unang araw. Pero sa paglipas ng panahon, may puwang na nabubuo at sa puwang na iyon, nagsisimulang gumalaw ang isip. Ngunit dito, nagkakamali ang karamihan. Iniisip nila na ang no contact rule ay tungkol sa pagbabalik ng ex. Kaya ginagawa nila ito habang lihim na umaasa. Binibilang ang araw. Binabantayan ang social media. Umaasang bawat oras ay may darating na mensahe. At habang ganito ang mindset, hindi ka pa rin malaya. Sa Stoicism, malinaw ang aral. Ang isang bagay na ginagawa mo para kontrolin ang ibang tao ay hindi kailanman magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang tunay na lakas ay nagsisimula kapag tinanggap mo ang posibilidad ng pagkawala. Kapag handa kang mawala ang isang tao para manatiling buo ang sarili mo. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng no contact rule, ang pagtanggap na maaaring hindi na siya bumalik. At paradoxically, kapag tinanggap mo iyon, doon ka nagiging kalmado. At kapag kalmado ka, doon ka nagiging kaakit-akit. Hindi dahil may ginagawa ka, kundi dahil wala ka nang pinipilit. Ang no contact rule ay isang pagsubok ng disiplina. Hindi ito para sa mga taong gusto ng instant result. Ito ay para sa mga handang umupo sa katahimikan, harapin ang sarili, at piliin ang dignidad kaysa pansamantalang ginhawa. Dahil mas madali ang mag-message, mas madaling magpaliwanag, mas madaling humingi ng assurance, pero ang madali ay kadalasang mali. Kapag tahimik ka, maraming bagay ang nangyayari sa likod ng eksena. Una, bumababa ang emotional pressure. Hindi ka na nagre-react, hindi ka na naghahabol. At kapag nawala ang pressure, mas malinaw ang pag-iisip sa iyo at sa kanya. Pangalawa, nagsisimula kang bumalik sa sarili mo. Unti-unting nawawala ang chaos sa isip. Nakikita mo ang mga pagkakamali mo, pero hindi para sisihin ang sarili, kundi para matuto. At pangatlo, may nabubuong respeto, hindi agad, hindi lantaran, pero ramdam.
Dahil ang taong kayang tumahimik sa panahon ng sakit ay hindi ordinaryo. Sa mundong puno ng desperation, ang katahimikan na may dignidad ay bihirang-bihira. Pero linawin natin ito. Ang no contact rule ay hindi garantiya na babalik ang isang tao. At hindi rin dapat iyon ang layunin. Ang tunay na layunin nito ay ibalik ang sarili mo sa sarili mo. Kapag nawala iyon sa iyo, kahit bumalik pa siya, mawawala ka pa rin. Kaya bago mo itanong kung paano ko ito gagawin, mas mahalagang itanong muna, handa ba akong piliin ang sarili ko kahit wala siya? Dahil kung ang sagot ay oo, saka pa lang magiging makabuluhan ang no contact rule. Hindi bilang taktika, kundi bilang paninindigan. At mula sa paninindigang iyon, doon natin ngayon pag-uusapan ang mga paraan kung paano ito gamitin ng tama, hindi para manipulahin, kundi para maghilo, tumatag, at muling maging buo. May isang katotohanan na masakit tanggapin pagkatapos ng breakup. Habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo kang nawawala sa mata niya. Kaya bago pa man natin pag-usapan kung paano gumagana ang no contact rule, kailangan muna nating sirain ang maling paniniwala na kailangan kong may gawin para bumalik siya. Sa totoo lang, minsan ang pinakamakapangyarihang galaw ay ang hindi paggalaw. Ang no contact rule ay hindi simpleng pananahimik. Ito ay isang psychological reset na nagbabalik ng balance. Hindi lang sa relasyon, kundi sa sarili mo. Unang paraan para gumana ang no contact rule ay ang tunay na pagtigil ng komunikasyon. Hindi ito selective silence. Hindi ito pag-post ng patama. Hindi ito pag-view ng stories para mapansin. Ang tunay na no contact ay ang desisyong umatras kahit gusto mong mag-message, kahit nasasaktan ka, kahit may libo kang tanong sa isip. Kapag patuloy kang nagpaparamdam, binibigyan mo ng mensahe ang kabilang panig na kahit umalis ka, nandito pa rin ako. At kapag alam ng isang tao na hindi ka mawawala, wala silang dahilan para hanapin ka. Ikalawang paraan ay ang pagputol ng emotional access. Maraming gumagawa ng no contact, pero emotionally nakaabang pa rin, naghihintay sa notification, umaasang magme-message, binibilang ang araw. Sa stoic mindset, ito ay hindi patunay na kalayaan. Ang no contact ay gumagana lamang kapag tinanggap mo na maaaring hindi na siya bumalik. Kapag tinanggap mo ito, nawawala ang takot. At kapag wala ka ng takot, bumabalik ang kontrol sa sarili mo. Ang taong kalmado ay mas malakas kaysa sa taong desperado. Ang ikatlong paraan ay huwag mong i-monitor ang buhay niya. Isa ito sa pinakamahirap pero pinakamahalaga. Kapag araw-araw mo pa ring tinitingnan ang profile niya, sinusundan ang galaw niya, at binibigyang kahulugan ang bawat post niya, hindi ka talaga naka-no contact. Niloloko mo lang ang sarili mo. Ang totoo, habang mas alam mo ang nangyayari sa kanya, mas tumatagal ang sakit at mas humihina ang kontrol mo sa emosyon. Para gumana ang no contact, kailangan mo ring i-cut ang access niya sa isip mo, hindi lang sa inbox mo. Ang ikaapat na paraan ay ituon ang oras at enerhiya sa sarili mong pag-angat. Hindi sapat na tumahimik ka lang. Kailangan mong may pinupuntahan ang lakas mo. Ayusin ang katawan mo, ang routine mo, ang karir mo, at ang isip mo. Kapag ang lalaki ay nag-improve, ramdam iyon kahit hindi niya ipakita. May pagbabago sa pananalita, sa postura, sa kumpiyansa. At kapag nakita ng isang babae na umuusad ka kahit wala siya, natural na nabubuo ang respeto. At ang respeto ang pundasyon ng attraction. Ikalimang paraan ay ang pagtigil sa pagre-react sa emosyon. Sa panahon ng no contact, darating ang lungkot, galit, selos, at pangungulila. Normal iyon. Pero ang stoic mindset ay hindi pagtakas sa emosyon, kundi pagkontrol dito.
Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangang sundin. Hindi lahat ng impulse ay kailangang aksyonan. Kapag natutunan mong umupo sa sakit ng hindi gumagawa ng maling desisyon, doon ka tunay na lumalakas. Ika-6 na paraan ay ang pagiging consistent. Maraming no contact ang nasisira, hindi dahil mahina ang tao, kundi dahil inconsistent. Isang araw strong, kinabukasan marupok. Isang linggo tahimik, tapos biglang long message. Kapag ganito, nawawala ang epekto. Ang isip ng tao ay nakasanayan ang pattern. Para mabasag ang pattern, kailangan ng tuloy-tuloy na katahimikan, hindi dramatic, hindi galit, simple at firm. Ika-7 paraan ay ang pagkawala ng outcome attachment. Ang pinakamakapangyarihang yugto ng no contact ay kapag dumating ka sa puntong hindi mo na iniisip kung babalik pa ba siya. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil buo ka na ulit. Kapag wala ka ng inaasahan, nagiging natural ka. At ang natural na presensya ay mas kaakit-akit kaysa sa pilit na effort. Dito madalas nagsisimulang bumalik ang ex. Hindi dahil gusto mo na siya, kundi dahil nakita niyang hindi mo na siya kailangan. Ika-8 paraan ay ang tamang pag-handle kapag nag-message siya. Kapag dumating ang sandaling ito, huwag mong sirain ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi mo kailangang maging malamig, pero hindi ka rin dapat bumalik sa dating ikaw. Simple, kalmado, at buo ang loob. Ipakita mong kaya mong makipag-usap ng hindi umaasa, ng hindi nagmamadali, at ng hindi humihingi ng validation. Sa puntong ito, nagbabago ang power dynamics. Ika-9 na paraan ay ang pag-unawa na ang no contact rule ay para sa iyo, hindi para sa kanila. Ito ang pinakamalinaw na stoic truth. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Kapag ginamit mo ang no contact bilang paraan para ayusin ang sarili mo, kahit anong mangyari sa ex mo, panalo ka pa rin. Kung bumalik siya, mas buo ka. Kung hindi, mas handa ka sa mas tama para sa iyo. Sa huli, ang no contact rule ay hindi mahika. Ito'y disiplina. Ito ay pagpili sa sarili sa panahong mas gusto mong piliin ang iba. Ang lalaking kayang piliin ang sarili, kahit masakit, ay lalaking hindi basta-basta kinakalimutan. Kapag natutunan mong umatras ng may dignidad, tumahimik ng may lakas, at mabuhay ng hindi umaasa, doon nagsisimulang gumana ang lahat, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa buong buhay mo. Huwag mong habulin, bagkus ay hayaan mong maramdaman niya ang pagkawala mo, habang ikaw naman ay bumabalik sa sarili mo. Dahil kapag buo ka na ulit, kahit sino ang dumating o umalis, hindi ka na mawawala.